So, kanino pa siya nagpakilala? Nagpakilala siya kay Isaac, kay Jacob, at kay Moses. Basahin natin paano siya unang nagpahiwati kay Moses. Nang makita ni Yahweh na lumiko siya upang magsiyasat, kaagad siyang tinawag ng Diyos mula sa gitna ng tingkang talumpong at sinabi, Moses, Moses, na dito ay sinabi niya, narito ako. At ngayon ay halika at susuko kita kay Pharaoh, ilalabas mo mula sa Egypto ang aking bayan ng mga anak ni Israel. Then, sa Shavuot, God made His revelation by the giving of the Torah, of the commandments. Why His revelation is through the commandments? Why? Why? Why do you think that God has to give this Torah to the nation of Israel? Why? Because until we understand why, you always say you follow, but then you ask why, correct? That you ask why, first you follow, then you ask why. So now, question is, why give the Torah? Why are there terms and conditions? Why are there, like, how you should live your life, correct? The Torah is how you should live your life. Why? Because for Christians, they never really understood and appreciate why do I have to go to the Torah and everyone say, I am saved by grace, we don't have to do the good works. And people always say, these are good works, these are good works, why should I do it? Because unless we understand why God has to give these terms and conditions, then we will appreciate you. So why? Why? I think that because before the Shavuot and the Matan Torah and the Eretz Torah, we wasn't like He revealed Himself now. Ani Adonai Elohim, I am your God. Before it was only like promises, relationship between Noah and Abraham. But now, like, you are my people, you are my chosen one. You need the Torah, you follow it. That's what I also say. So, before it's only hearsay, right? What Abraham tells everyone, correct? It's all just hearsay because Abraham was the only witness. Diba? Isang tao lang eh. Kay Noah, first he spoke to Noah. Correct? Next, he spoke to Abraham. Well, I think he first spoke to Adam, but... Yes, first, of course. We forgot about it. Correct, correct. Mga Adam. Una daw sinabi kay Adam. Kaso, everyone forgot, no? Okay? Right? Because everyone wants to find their second and third and fourth. No? Okay? So, it was first given to Adam, correct? Then to Noah. Then, again, after Noah, forget again. Okay, now Abraham. And Abraham passed on to the next generation, to Isaac, then to Jacob, and then pass it on and pass it on. But then it's only one versus many. Okay? But here in Shavuot, it's now to a nation. Correct? It's the first and only time that God will reveal Himself to a nation. But in His revelation, He gave the commandments. The 10 commandments. Every
Friday night and open again on Saturday, you will be so blessed. But he will always say, Mommy, no one is doing that, you know. Why? That's the biggest question. Why? Why do you think that God has to reveal Himself by His giving of the Torah, His terms and conditions? I think that maybe before it was only a promise, only a promise to Abraham. Yeah, meaning it's his revelation of who He is. Correct? It's like a father giving you something now, directly to the nation. Correct? Now we will nation. Yeah, now it's a proof that it's no longer just like hearsay or just promises, sometimes empty promises, sometimes you believe, sometimes you don't believe, because sometimes it's Abraham really telling us the truth, you know, sometimes you still have doubts. But with Shavuot, there's totally no more doubt. Okay? But you see, it's because God, Yahweh, wants to reveal Himself to us. God wants to reveal who He is. That's why in the first revelation, the first sentence was, Anoki, Adonai, Eloheika. I am the Lord your God. I am the Lord your God. And the one that will separate our Yahweh, Anoki, Adonai, Eloheika, are these terms and conditions. Because this one will reveal that this is God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Without this God, I can just say, I am your God. But what kind of God are you? The only thing that differentiates Anoki, Adonai, Eloheika is what is next after that. Meaning, these words reveals who this Anoki, Adonai, Eloheika is. Because the other religion will say, I have my God. Huh? Anong magpapakaiba? Bakit binibigay ang Torah? Ang unang sinabi niya is, Anoki, sasabihin ko sa Hebreo, Anoki, Adonai, Eloheika, meaning, I am the Lord your God. In Tagalog, it is, ako, si Yahweh na iyong Diyos. Maraming relihiyon na nagsasabi, ako ang Diyos nyo. Tama? Pero ang magpapakaiba ay yung nakadugtong doon sa sinabi niya, ako ang inyong Diyos. Itong Torah na to. Itong mga kondisyon. Kasi kung hindi kasama itong kondisyon, hindi yan yung Panginoon natin. So, ibig sabihin, yung kondisyon na nakasabit doon, nakasama doon sa Torah na yon, yun yung nagpapahiwatig kung sino ang ating Diyos. Kasi maaari maging sabi nitong reliyon, ako yung Diyos ninyo. Itong reliyon, sasabihin, ako yung Diyos ninyo. Itong reliyon, sasabihin, ako yung Diyos ninyo. Pero very clear dito, ang sinasabi natin Diyos natin na Diyos ni Abraham, Diyos din ni Bali, correct? Okay? Anak din ni Abraham, si Ishmael. So, Diyos din ni Bali yun. Diyos din natin at Diyos din nilang mga Jews. So, yung God of Abraham was revealed, nagpahiwatig dito sa Torah, dito sa Mount Sinai. Pero very clear sa atin na magkatugtog yun. Ibig sabihin, kung wala yun, hindi yan yung ating Diyos na sinasabi natin. Okay? Dahil pinapahiwatig ni Yahweh Elohim kung ano yung pagkatao niya dito sa Torah na ito. So, lahat ng makikita natin sa Torah na ito, ito yung kung sino yung ating Diyos. Paano sabihin yung godliness?
sa Tagalog? Paano mo sabihin yung godliness sa Tagalog? Ha? Ha? Yung pagka-Diyos. Yung pagka-Diyos. Hindi, kabanalan is isang aspeto lang, no? Yung pagka-Diyos niya ay nakikita dito sa Torah. So, kung gusto natin sumunod sa ating Diyos para tayo ay maging katulad din niya sa pagka-godliness, dapat ito yung ating sinusunod. Dahil ito yung nag-describe kung sino ating Diyos. So, kung wala ito, ibang Diyos yung sinasabi ko. Kaya very clear na ito ang mga kondisyon dahil ito ako. It describes our God. He is thinking. And then translated. The Torah is Yahweh's godliness. It shows who He is. Okay. It describes who He is. That's why He is giving to us, because He wants us to be like Him. Because we are created in His image and likeness. He wanted us to be like Him. So, kailangan natin makita kung bakit napakahalaga ng Torah. Kaya niya binibigay sa atin ito kasi gusto niya maging katulad natin siya. Kaya niya binibigay yung Torah sa atin. Kaya kung wala yung Torah, imposible tayo maging katulad niya, imposible tayo mapalapit sa Kanya. Kasi kailangan natin yung Torah para mapalapit sa Kanya. Bakit mahalaga na maintindihan natin itong mabuti? Babalikan pa rin natin. Sila yung dito binigay ang tipan, covenant. Binigay noong panahon ng Shavuot. The Torah is the terms and condition of the covenant was given during the first Shavuot, the first Pentecost. For Christians, when is our covenant? They got their covenant during the Shavuot. When is our covenant? Alam ni Gerald. Because we don't have another covenant. This is the covenant where we are also a part of. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Naintindihan niyo? Kasi itong binigay na 10 kautusan ay nangyari doon sa Pentecost. Okay, ito yung condition ng tipan. Ito ang binigay na panahon ng Shavuot. Okay, tayo bilang Kristiyano, meron ba tayong bagong tipan na binigay? Wala pa. Kasi basahin natin dito sa Jeremiah 31:31. Basahin natin. Narito, dumating ang mga araw, ang sinabi ni Yahweh, at makikipagtipan ako ng isang bagong tipan sa sampahayan ng Israel at sa sampahayan ni Judah. Hindi gaya ng tipan na ipinagkipagtipan ko sa kanila mga ninuno noong araw na hawakan ko ang kanilang kamay upang ilabas sila mula sa lupain ng Ehipto. Na ang tipan kong yun ay sinira nila, bagaman ako ay nagmamay-ari sa kanila bilang asawa, ang sabi ni Yahweh. So, in Jeremiah, ang sinasabi dito,
magkakaroon ng bagong tipan. Ang bagong tipan ay mangyayari sa pagbabalik ng Mesaya. Para sa kanila, isang pagdating ng Mesaya. So, ibig sabihin, kung ang tipan ay hindi pa dumarating, yung bagong tipan, tayo Kristiyano, saan tayo dapat? Ha? Dito sa lumang tipan na binigay ni Yahweh sa Shavuot noon sa panahon sa Mount Sinai. At ito ay napakahalaga para makita natin paano tayo mamumuhay ngayon. Today, paano? Madalas kasi sinasabi natin, hindi na nga natin kailangan, pero ano sinasabi ngayon dito? Kaya si Yeshua, ulitin ko, tinuruan tayong magdasal. Paano tayo magdasal? Basahin natin. Manalangin kayo kung gayon sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. I explain. Yeshua, tinuruan tayo paano manalangin. Jesus taught us how to pray. He said, Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Yung kingdom come, ang ibig sabihin, tinuruan tayo ni Yeshua manalangin na dapat manalangin tayo na bumaba ang kingdom. Ang bumaba ang kingdom ay ibig sabihin ay mangyari yung bagong tipan. So, paano tayo mamumuhay ngayon kung ang pananalangin natin ay dumating na sana yung bagong tipan? Eh, since hindi pa siya dumarating, so paano tayo mamumuhay ngayon? So, dapat mamumuhay tayo na meron tayong paniniwala, pananalig doon sa lumang tipan at hintayin yung bagong tipan na dumating. At madalas, ayaw natin sundin yung lumang tipan. Kaya lang, yun ang sinasabi sa atin ni Yahweh Elohim. Anoki, Adonai, Eloheka. Ulitin natin lahat. Anoki, Adonai, Eloheka. Okay? Okay. Ibig sabihin, I am the Lord your God. Ako ang inyong Diyos. Pero, bago siya maging ating Diyos, itong lahat na susunod na ano to? Itong mga alintutunin na kasunod nun ay yun ang magpapakita na siya ay ang ating Anoki, Adonai, Elohim. So, itusunod natin ulit sa June 3 ang ating Shavuot. Kailangan, again ulit, yung paghahanda natin para sa June 3 sa ating Shavuot. Okay. Tandaan natin, kailangan maliwanagan tayo kung bakit napakahalaga ng Torah dahil nandito ang ating Diyos, ang ating Anoki, Adonai, Eloheka. Very clear yun. Walang ibang Diyos. Yan din ang Diyos ni Fadi. Yan din ang Diyos ng Kristiyano. Yan din ang Diyos ng mga Hudyo. Walang ibang magkaka-differentiate doon, kundi yung binigay niyang Torah sa araw na yun. Walang iba, walang bago pa. Hindi pa siya dumarating, mga kapatid. The new covenant has not yet arrived. But we have to hope for the new covenant. Yan ang turo ni Yeshua. Amen? Let's pray. Glory, come down. Yahweh Elohim, we papasalamat kami, we thank you as we accept you as our Lord and Savior. You died on the cross for each and every one of us. Nung inaccept namin ikaw na sarili namin tagapagligtas, aming Diyos.
Dahil sa cross na namatay ka sa amin, Yahweh. Ito yung katulad nung pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Yahweh Elohim. Sabi namin, it's by grace that we are being saved. Yahweh Elohim. Kami mga Kristiyano, yun ang aming paniniwala. The God of Adam, Noah, Abraham, Yahweh Elohim. Ikaw yun. So Yahweh Elohim, pinakikita mo sa amin, hindi tapos na yung pag-accept namin na ikaw yung aming Diyos. Pinakikita mo sa amin itong gabing to, hindi ito yung katapusan, kundi ito yung umpisa. So Yahweh Elohim, i-reveal mo itong Pentecost, itong revelation na magpapakita ka sa amin, Yahweh Elohim. So kailangan ihanda namin ang aming bawat sarili. Kailangan i-purify namin ang bawat sarili. Dahil ikaw ay makikipagkita sa amin, i-reveal mo ang sarili mo sa aming bawat isa. So Yahweh Elohim, pag-uwi namin, we will search ourselves, bawat isa sa amin. Isisiyasat namin ang bawat isa sa amin. Alam namin marami kami mga pagkukulang dahil nag-agree kami, sinabi namin, susunod kami. Pero alam mo, Yahweh, alam ko, marami akong pagkukulang, marami akong bagay na hindi sinunod. So Yahweh, Elohim, binigyan mo kami itong 3 araw to consecrate ourselves. I-purify namin bawat isa sa amin. I-wash namin bawat isa sa amin. So Yahweh Elohim, alam namin, ito ay isang umpisa ng aming paglalakbay nung in-accept namin ikaw as our Lord and Savior. So Yahweh Elohim, i-guide mo kami bawat isa. Kami hindi marunong, pero ako nagpapasalamat dahil ganun ang pagmamahal mo bawat isa sa amin. Dahil sa iyong pagmamahal bawat isa sa amin, Yahweh Elohim, gusto mo i-purify. So Yahweh Elohim, hinahandog namin ang aming sarili sa iyo na ikaw ang mag-purify isa dito sa amin. I-prepare kami sa pagdating mo. Ito sa June 3, ma-experience namin yung revelation mo sa bawat isa sa amin. Yahweh Elohim, maraming salamat sa iyong salita. Sa matamis na pangalan ni Yahweh Elohim, Amen.